Welcome to Tagalog Bible Voice. Genesis chapter 9, kaibigan, pagkatapos ng baha, parang bagong simula ang mundo. Malinis, tahimik, parang bagong reset. Paglabas ni Noah sa arka, pinagpala sila ng Diyos. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang lupa. Parang inuulit niya yung unang bilin kay Adam. Simula ulit, bagong pagkakataon. May isa pang pagbabago, sinabi ng Diyos na ang mga hayop ay magkakaroon ng takot sa tao. Ibig sabihin, may bagong relasyon na hindi na katulad ng dati na parang peaceful lang lahat. At binigyan niya ang tao ng pagkain, hindi lang halaman, kundi pati hayop. Pero may isang malinaw na utos, huwag kakain ng karne na may dugo pa, kasi ang dugo ay simbolo ng buhay. Parang sinasabi, pwede kang kumuha ng buhay para sa pagkain, pero huwag mong kalimutan na ang buhay ay sagrado. At dito, nagbigay ang Diyos ng isang napaka-importanteng prinsipyo. Kung sino ang kumitil ng buhay ng tao, mananagot siya. Kasi ang tao ay nilikha sa larawan ng Diyos. Ibig sabihin, bawat buhay ng tao ay may halaga. Pagkatapos nito, gumawa ang Diyos ng tipan, isang covenant, hindi lang kay Noah, kundi sa kanyang mga anak at sa lahat ng nilalang. Ang pangako niya, hindi na niya muling lilipulin ang mundo sa pamamagitan ng baha. At nagbigay siya ng sign, ang bahagari. Tuwing makikita ang rainbow sa ulap, magiging paalala ito ng pangako ng Diyos. Isipin mo, kaibigan. Yung simpleng bahagari na nakikita natin pagkatapos ng ulan, hindi lang pala maganda, may mensahe ng pag-asa at pangako. Parang sinasabi ng Diyos, hindi ko kayo nakakalimutan. Ngayon, tuloy tayo sa isang mas personal na pangyayari. Si Noah ay naging magsasaka at nagtanim ng ubasan. Isang araw, uminom siya ng alak mula dito at nalasing siya. Dahil doon, nahiga siya sa loob ng kanyang tent na hubad. Dumating si Ham, ang ama ni Kanaan, at nakita niya ang kalagayan ng kanyang ama. Lumabas siya at sinabi sa kanyang dalawang kapatid. Pero sina Shem at Japheth, iba ang ginawa nila. Kumuha sila ng tela, inilagay sa kanilang balikat at naglakad paatras papasok sa tent para takpan ang kanilang ama nang hindi siya tinitingnan. Ang ganda ng gesture na yun, no? Parang respeto at pagprotekta sa dignity ng ama nila. Pagkagising ni Noah at nalaman ang nangyari, nagsalita siya. Sinumpa niya si Kanaan, anak ni Ham, na magiging alipin ng kanyang mga kapatid. At pinagpala niya sina Shem at Japheth. Medyo mabigat na part ito at maraming nagtatanong bakit si Kanaan ang nadamay. Pero makikita natin dito ang epekto ng actions, hindi lang sa sarili kundi pati sa susunod na henerasyon. Pagkatapos nito, nabuhay pa si Noah ng 350 years pagkatapos ng baha. Sa kabuuan, umabot siya ng 950 years at namatay. Ngayon, kaibigan, ilang mahalagang insight. Una, ang bahahari. Hindi lang siya decoration ng langit. Isa siyang paalala na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Kahit nagkakamali ang tao, nananatili siyang faithful. Pangalawa, ang buhay ay sagrado. Mula pa noon, malinaw na ang bawat tao ay may halaga dahil nilikha tayo sa larawan ng Diyos. Pangatlo, yung kwento ni Shem, Ham at Japheth, nagpapakita kung paano tayo dapat mag-handle ng kahinaan ng iba. Pwede nating ipahiya o pwede nating protektahan. Parang sa buhay natin, kapag may nakita tayong mali sa iba, anong gagawin natin? Ipapakalat ba natin o tatakpan natin ng respeto? At panghuli, kahit nagsimula na ang bagong mundo, dala pa rin ng tao ang kanyang kahinaan. Pero kasama rin doon ang pag-asa dahil may pangako ang Diyos. Dahan-dahan mo lang damhin. Kasi ito ang kwento ng bagong simula. May lessons mula sa nakaraan at may pag-asang dala para sa hinaharap. Genesis chapter 10. Alam mo, ang chapter na ito parang family reunion list pero napakalalim ng ibig sabihin. Dito makikita natin kung paano kumalat ang mga tao sa buong mundo pagkatapos ng baha ni Noah. Nagsimula ito sa tatlong anak ni Noah, sina Shem, Ham at Japheth. Para silang tatlong branches ng isang malaking family tree. Mula sa kanila, dumami ang mga lahi at bansa. Kay Japheth, doon nanggaling ang mga tao na tumira sa mga isla at malalayong lugar parang mga taong nag-migrate naghahanap ng bagong tirahan. Iniisa-isa ang mga pangalan ng mga anak at apo niya para itong census o listahan ng mga ninuno. Kay Ham naman, mas interesting. Kasi isa sa mga descendants niya si Nimrod. Siya ang unang naging makapangyarihang tao sa lupa. Parang unang famous leader o hari. Siya ang nagtatag ng mga lungsod tulad ng Babel. Imagine mo, siya yung tipo ng tao na nagtatayo ng mga siyudad, parang founder ng mga civilization. Dito rin galing ang mga lahing tulad ng mga taga-Egypt at Canaan. Importanteng detail ito kasi later sa Bible, makikita natin kung paano sila nakakonect sa story ng Israel. Kay Shem naman, dito nagmula ang linya na hahantong kay Abraham.
Ibig sabihin, ito yung branch na magiging very important sa plano ng Diyos. Parang sa pamilya, may linya na may special role sa future. Habang binabasa mo, mapapansin mo na paulit-ulit ang pattern, pangalan, anak, lugar, bansa, wika. Ibig sabihin, unti-unting nahahati ang mga tao ayon sa language at lugar nila, para bang nagsisimula ng mabuo ang iba't ibang kultura sa mundo. Isang interesting fact, ang chapter na ito tinatawag minsan na Table of Nations. Para itong pinakaunang world map, pero hindi drawing, kundi listahan ng mga tao at pamilya. Insight dito, kahit maraming pangalan at parang nakaka-overwhelm, pinapakita nito na lahat ng tao galing sa isang pinagmulan. Isang pamilya lang tayo na nagkalat sa iba't ibang lugar. Parang ganito lang yan. Isipin mo yung isang malaking pamilya na nagkahiwa-hiwalay. Yung iba na sa ibang bansa, iba-iba na ng language, iba-iba ng kultura, pero isa pa rin ang pinanggalingan. At dito nagtatapos ang chapter na ito. Isang tahimik pero mahalagang paalala na ang mundo natin, kahit magkakaiba, konektado pa rin mula pa nung simula.